Isinilang ako sa Calamba noong Hunyo 19, 1861 sa pagitan ng alas 11 at alas 12 ng gabi. Araw noon ng Miyerkules at ang aking kapanganakan ay muntik ng ikasawi ng aking ina, sapagkat nahirapan siya sa pagpanganak dahil sa laki ng aking ulo. Si Teodora Alonso, o mas kilalang bilang si Doña Luling. Hindi ordinaryo ang aking ina. Mahilig siya sa literatura at mas magaling magsalita ng Espanyol kaysa sa akin. Ang aking ina ay ang una kong guro. Kung hindi dahil sa kanya, ano kayang kinasapitan ng aking pag-aaral at kapalaran? Talaga ang ina ang lahat sa isang tao pagkatapos ng Diyos. Ang aking ama ay kilala sa ngalang Kikoy. Siya ay tahimik at sensitibo sa kanyang mga anak. Mahigit 40 taon na siya nang ako'y isinilang. Ang aking ama ay huwara ng mga ama, ang nagbigay ng edukasyon na aayon sa aming bahagyang kakayanan sa buhay. Apat na taong gulang ako nang ako'y unang lumuha dahil sa pagmamahal at pagdadalamhati dahil sa pagkamatay ng aking nakakabatang kapatid na si Concho. Nung ako'y 8 taong gulang, naisulat ko ang aking kauna-unahang tula na pinamagatang sa aking mga kababata. Inihatid ako ng aking kapatid na si Pasiano sa araw ng linggo. 9 gulang pa lang ako pero natutunan ko nang magpigil ng luha. Ipinakilala ni Senyor Pasiano ang dati niyang guro na si Maestro Ciano Cruz. Sa pamagitan niya, namulat ako sa estilo ng pag-aaral na usong-uso noong panahong iyon. Ayaw ko nang bilangin ang mga palong natanggap ko. Lagi akong nanguna sa klase pero sa kabila ng aking reputasyon bilang isang mabait na bata, bihirang araw na hindi ako makatanggap ng 3 hanggang 6 na palo. Sa pagkatapos ng aking pag-aral sa Binyan, ay sumambulat naman ang masamang balita na ang aking ina raw ay hinuli at inakusahan ng kanyang hipag na kasabot raw ang aking ina at ang kapatid nitong si Jose Alberto na lasunin siya. Mula noon ay nawalan ako ng tiwala sa pagkikipagkaibigan. Ganun na lamang ang lungkot na naramdaman ko na inihatid ako ng aking kapatid na si Pasiano sa Ateneo Municipal na noon ay nakatirik sa Intramuros. Dito ko naranasan ang tagumpay, pait at pag-ibig sa buhay ng isang estudyanteng Maynila. 11 taong gulang ako na ako'y unang naipadala sa Ateneo. Nung una ay ayaw akong tanggapin ng mga pare dahil sa ako'y payat at napakaliit. Dahil sa matinding pagdaramdam ko sa ikinahangtungan ng aking ina sa panahong ito, ay wala akong ibang kinapitan kundi ang Diyos. Nakalaya ang aking ina na ako'y nakatapos ng kursong sekundarya sa Ateneo. Muli akong bumalik dito upang tapusin ang aking kursong Bachelor in Arts. Bumalik ako ng Calamba, ngunit ayaw na akong pabalikin ng pag-aral ng aking ina. Anya, sapat ng aking nalaman at kapag nadagdagan pa ito, ay mapupugutan ako ng ulo. Ngunit nang hinayang ang aking ama sa angkin kong talino at pinag-aral ako ng filosofiya sa Universidad ng Santo Tomas. At kasabay nito ay nag-aral ako ng land survey o agrinatura sa Ateneo upang mabigyan ang kahilingan ng aking ina. Pagkatapos ng 1 taon, nagpasya ko na mag-aral ng medisina matapos kong nalaman na nabubulag ng aking ina. Dito ko rin nakilala ang aking unang pag-ibig, isang binibining kolehiya at kasamahan sa dormitoryo ng aking kapatid. Siya ay si Segunda Katigbak. Siya ay may kababaan ng bahagya at may mga matang na kung minsan ay makislap at kung minsan na may malalim at malungkot. Ang kanyang pisngi ay mamula-mula. May isang ngiti na nakakalula at nakakaakit. Habang kausap siya, wari unti-unti kong nilalagok ang matatamis ngunit nakakalasong pag-ibig.
Ang mga sulyap niya'y parang palaso na bumabaon sa pagkaibuturan ng aking puso. Ngunit naudlot ang suyuan ng pinauwi si Segunda ng kanyang ina upang alagaan ang nakababatang kapatid. Isang gabi, habang ako'y nasa Calamba upang magbabakasyon ay nakaligtaan kong saluduhan ang isang tenyente ng Gwardiya Sibil. 3 hagupit ang natanggap ko at inilapit ang kaso sa Malacanang ngunit hindi ako pinansin. Nang malaman ko na hindi kilalanin at hindi sapat ang pag-aral sa Santo Tomas upang makapangpagamot, ay nabuo ang aking pasya na mag-aral sa Espanya. Masinop na plinano ng aking kapatid na si Pasiano ang aking pagpunta sa Espanya at ipinaman ang pangarap na laan sana sa kanya. Isang pangarap na pinagpalit sa obligasyon na pangasawian ang kabuhayan ng aking pamilya. Ginising ako ni Senyor Pasiano alas 5 ng umaga upang maghanda para sa paglalakbay. Binigyan niya ako ng 365 piso. Gising ng aking mga magulang ngunit tulog pang aking mga kapatid. Nilago ko ang isang tasang kape at malungkot kong tinitigan ang aking mga kapatid. Walang kalam-alam ang aking mga magulang sa plano. Sa Espanya ay sumali ako sa isang samahan na tinatawag na Sirkulo Hispano. Isang samahan na nagtitipon-tipon upang pag-usapan ang kahit anong tungkol sa Pilipinas. Nang matapos ako ng medisina ay agad ako nagtungo sa Paris upang magsanay at mag-ensayo ng pagkadoktor. Nagsimula na rin kami magsulatan ni Ferdinand Blumentritt. Napadalas ang pagpapadala namin ng mensahe at dito nabuo ang isang pagkakaibigan. Sa panahong ito ay tinatapos ko na ang aking nobelang No Limit Tangere. Ngunit nahirapan akong ipalimbag ito sa imprenta ng Berry. Mabuti na lamang na naroon si Maximo Buela na siyang nag-abuno upang maipalimbag ko ang aking nobela. Professor Ferdinand Blumentritt. Kasama nito ang 1,000 ang kauna-unahan at matapang na libro tungkol sa buhay ng mga Tagalog. Makikita dito ang mga Pilipino, ang mga kasaysayan ng nakarang 10 taon. Marahil ay tutuligsan ito ng gobyerno at mga prayle. Pero nanalig ako sa Diyos ng katotohanan at sa mga taong nakakakita ng aking tunay na kakayahan. Naging maluwag ang pagtanggap ng mga tao sa akin. Nagpatayo rin ako ng klinika at tinatawag akong Dr. Uliman. Ngunit nang dahil sa No Limit Tangere ay naging mainit rin ako sa mga mata ng prayle. Kaya't minarapat ko na lang na umalis ng bansa. Naging maluwag ang pagtanggap ng mga tao sa akin. Nagpatayo rin ako ng klinika at tinatawag akong Dr. Uliman. Ngunit nang dahil sa No Limit Tangere ay naging mainit rin ako sa mga mata ng prayle. Kaya't minarapat ko na lang na umalis ng bansa. Nagpunta ako ng Japan. Dito ko nakilala ang Haponisang usisan. Walang sinumang babae ang nagmamahal sa akin na tulad niya, ngunit naudlot lang rin ang aming suyuan.
Dakilang bansa ang Amerika, ngunit walang tunay na kalayan ang mga tao sa ibang estado. Halimbawa dito ay hindi maaring mag-asawa ang puti ng mga negro. Dito ay natagpuan ko ang librong isinulat ni Antonio Morga. Ginawa niya ito ng anotasyon at bumalik ng Paris at inilimbag muli ang aklat. Isang malungkot na balita ang natanggap ko mula kay Leonor Rivera, ang aking kasintahan na nanatiling tapat sa akin ng mahigit 11 taon. Ito ay magpakasal na sa isang Ingles na nagngangalang Henry. Tapos na ang marahil na bagyo. Sisikat ng araw dahil ang lahat-lahat ay naglaho na. Nawala na ang lahat sa akin at wala nang na maaaring mawala. Nagpunta ako ng Belgium upang ipalimbagsan ang aking ikalawang nobela na El Filibusterismo. Ngunit gaya ng dati ay kinapos ako. Sa kabutihang palad ay dumating si Ventura Valentin upang magpaluwal ng pera para sa pagpapalimbag ng aking nobela. Ang kaibigan naman niyang si Jose Basa ay ang nagpautang ng pera para sa aking pamasahe patungong Hong Kong. Nakapuslit papuntang Hong Kong sina Pasiano at Don Kikoy. Sumunod naman ang pinag-initan na ang ina kong si Doña Luling. Dinakip sa paratang di paggamit ng tamang apelyido. Mula sa Maynila, naglakad siya ng 4 na araw hanggang Santa Cruz, Laguna. Isipin mo na lamang ang isang magandang babae na 64 anyos, umakyat ng bundok at naglakad sa kalye. Mabuti na lamang ay naawa ang Gobernador Silio, pinakawalan ang matanda at pinahintulutang pumunta ng Hong Kong. Muli ay nagsama-sama kaming pamilya. Nagtayo ako ng klinika at ang aking mga kapatid na babae ang nagsisilbing katulong ko sa klinika. Di nagtagal ay pinahintulutan naman akong bumalik sa Pilipinas. Alam kong madilim ang aking kinabukasan at patuloy itong didilim kung hindi masisinaga ng bukang liwayway sa aking tinubuang lupa. Pinatapon ako sa dapitan. Dito ay tumaya at nanalo rin ako sa lotorya. Bumili ako ng lupa sa Talisay, Batangas. Nagpatayo ng klinika at nagtatag ng maliit na eskwelahan. Dito ko rin nakilala ang aking huling pag-ibig na si Josephine Bracken. Sinamahan niya magpatingin ang kanyang ama-amahan. Di naglaon ay nahulog ang loob namin sa isa't isa. Kahit pinagkaitan kami ng kasal ay magkasama kami. Ipiniit ako sa Fort Santiago ng mga unang araw ng Nobyembre. Nalitis ako ng ika-26 ng Desyembre. Makaraan ng 3 araw ay natulan ako ng parusang kamatayan. Mga mahal kong magulang at kapatid, gusto ko kayong makapiling bago ako mamatay. Pumunta dito ang mga malakas ang loob at may malaga kong bilin. Ang inyong anak at kapatid na taus-pusong umiibig sa inyo, Jose. Unang dumalaw ang aking ina. Humingi ako ng tawad at hiniling na kunin ang aking bangkay. Nais kong yakapin ang aking ina, ngunit pinaghiwalay kami ng Gwardiya Sibil. Sumunod na dumalaw ang aking kapatid na babae. Pinagbilin ko kay Trining ay isang lampara na inihandog sa akin ng mga Parlo de Tavera. There is something inside. Binulong ko sa Ingles upang hindi maunawaan ng mga gwardya. Doon ko isiniksik ang aking huling paalam. Sinulatan ko ang mga mahal ko sa buhay na hindi nakapagpaalam. Ang kanyang matalik na kaibigan nagdalumhati sa Europa. Kapag natanggap mo ang sulat na ito ay pumanaw na ako. Paalam, pinakamatalik at pinakamamahal kong kaibigan. May iniwan akong libro para sa iyo bilang alaala mo sa akin. Sa aking kapatid na si Pasiano. 4.5 taon na tayong hindi nagkikita at nagkapag-usap. Pero hindi naman natin kailangan ng mga salita upang maunawaan natin ang isa't isa. Hindi diba? Masakit para sa aking isiping iwan kitang nag-iisa upang pasanin ang ating pamilya. Naisip ko ang iyong mga sakripisyo, mabigyan lamang ako ng kinabukasan. Alam kong nagtiis ka ng napakaraming hirap dahil
Ipagpatawad niyo ang sakit na siya kung sinukli sa inyong pagsisikap upang mabigyan ako ng edukasyon. Paalam, tatay, paalam. Paalam magulang at mga kapatid, kapilas ng aking kaluluwa at digdig, mga kaibigang bata pang maliliit, sa aking tahanan di na masisilip.